Magandang araw po sa inyong lahat. Meron lang po tayong gagawa ng reaction video, no? Dito po sa certain company na to na ang pangalan po ay Nimbix, na talaga pong sa kanila pong ginawang video po na to ay kumbaga parang ginagawan po nila ng negative thoughts ang mga work from home, no? Na which is hindi po dapat. Kasi po para sa akin po, no, bilang ako po ay bilang single parent, napakalaking blessing po sa tulad ko at syempre po sa napakaraming Pilipino ang magkaroon po ng work from home. Ito po ang kanilang mga sinabi na pakinggan po natin, pero bago po lahat to, mag-subscribe po muna kayo sa akin channel para po ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video, at i-comment nyo sa baba kung ano po magiging saloobin nyo sa ating mapapanood po ngayong video. Sang-ayon po ba kayo sa mga maririnig nyo, sa mga sasabihin po nila dito sa kanilang video na to? Simulan na po natin. Let's do this. What do you think about work from home in forward? What do you think about work from home in 4 words? Yan po yung topic nila, no? In 4 words daw po, ano daw po masasabi nila sa work from home? Home in forward. Encourages laziness and complacency. Encourages laziness and complacency. Diba? Parang ini-encourage daw na maging tamad at maging complacency. Kumbaga, banjing-banjing, parang nasa bahay lang, ganun nga naman, diba? Ito po yan eh. Yung sa usaping laziness po yan, ay nasa tao po yan. No? Kung magiging work from home ka, at pagkatapos halimbawa ng trabaho mo, ay wala ka nang gagawin, kundi mag-Netflix, matulog, o kung anong, at yun yung negative impact ng work from home. At yung complacency sinasabi niya, hindi magmamatter yung complacency. Kasi po, pag sinabi mong work from home ka, may pros and cons din yan eh. Ganun nga po eh. Kung ikaw ang tipo ng tao na pagkatapos mo magtrabaho ay wala ka ng ibang gagawin, yun nga po magre-reflect doon yung laziness. At yung complacency, hindi po pa sasabing complacency. Marami kang pwedeng gawin, no? Kapag ikaw ay nasa bahay, pwede kang mag-workout, pwede kang mag-shopping pagkatapos ng trabaho mo, pwede mong asikasuhin ng pamilya mo o ang iyong mga anak, hatid sa school. Kasi po yun po ang benefits ng work from home. Napaka-God sent po talaga ng pagiging work from home, lalo na po sa tulad namin, no? Kaya po ako po ay against po dito sa sinasabi nila na yung mga gantong mga pananalita ay hindi po talaga magmamatter sa lahat po ng naka-work from home. Maaari yung iba po talaga merong laziness talaga at complacency. Kumbaga makakahon ka talaga kung wala kang ibang gagawin sa buhay mo. Pero sa tulad naming mga single parent, no? Sa mga single parent na tulad namin, napaka-God sent po ng pagiging work from home. Kasi po kami po ay nakakapag-asikaso ng aming mga anak, ng aming pamilya. Nakakakain po kami ng healthy foods kasi po ang nakakain po namin pagkain ay kami po ang nagluluto, no? Kaya po hindi po, kumbaga kapag po naka-onsite ka, kasi karamihan po talaga ng kinakain mo doon sa onsite ay hindi po healthy, no? At hindi rin karamihan, no? Wag na kayong magplastikan diyan, wag na kayong magtanga-tangahan. Toxic po karamihan, no? Hindi naman lahat ng mga working mga ka-workmate mo. Real talk po 'yan. No, kaya hindi na po namin nararanasan ng toxicity sa company kapag ikaw ay on-site, no? Hindi ko po sinasabi na masama po ang on-site sa work from home, pero sinasabi ko lang po na hindi po dapat po ang sinasabi nila ng ganito. Boring and I'm alone. Boring and I'm alone. Well, kung ikaw ay single siguro at talagang wala kang pamilya, wala kang mga anak, wala kang ibang aatupagin, ay maaari nga si kuya, boring daw siya at alone daw siya. Baka siya yun. Di ba po? Pero po, yun nga, ulitin ko, no, sa aming mga pamilyadong tao, lalo sa akin, ako single parent, no, sobrang pabor sa akin ang magkaroon ng work from home. Kasi naasikaso ko ang aking pamilya. Isipin nyo yun, no? At marami pa akong ibang nagagawa sa aking buhay. Hindi po tulad, no, kapag ikaw ay on-site o talagang pupunta ka sa iyong company, kailangan mong gumising ng maaga, kailangan mong maligo ng maaga,
may oras ka talaga para pumunta sa trabaho, hindi ka pwedeng malate. Maraming pwedeng mangyari sa'yo sa labas, no? Maka-encounter ka ng baha, ng kung ano-anong disgrasya, mag-OT ka ng hindi naman ganun ka ang bayad, di ba? Marami po talagang negative din ang hindi po work from home. Sa work from home po, magagawa mo ang lahat ng gusto mo, hawak mo ang oras mo. Sino dito ang magsasabi, no? Na mas gugustuhin nila yung hindi nila hawak yung oras nila sa hawak nila ang oras nila. Aber, comment down below, no, kung mas gusto nyo yung talagang kahit anong mangyari kailangan mong gumising ng maaga, pumasok, at uuwi ka ng hating gabi na. Yung tipong pagod ka na pag uwi mo, wala ka ng ibang magagawa kundi matulog. Then pag pikit mo, didilat ka na naman. Ganun na naman, same routine na naman ang gagawin mo sa buhay mo. Para sa akin po, ang work from home po ay mas lalo kang ini-encourage na talagang may gawin pang ibang bagay. Hindi ka nakakahon sa isang bagay. Kasi pag natapos mo ang iyong trabaho, pwede mong asikasuhin ng pamilya. Work-life balance po ang tawag doon. Kaya para sa akin po, no, sobrang napakalaking bagay po ng work from home. No? Kung siya boring and alone siya, baka siya yon. Been there, done that. Ayun, no, si Attorney Gela daw, no, been there, done that. At ito na nga po, no, dito na po papasok yung sinasabi ko sa inyo na hindi po healthy ang kinakain. No? Tulad po niyan, Pinlex pa po niyan, yung kanyang, correct me if I'm wrong, kung cinnamon bread po ba yan, no? Alam nyo ba kung gaano kataas po ang sugar niyan, no? Kung araw-araw, ganyan ang memeryendahin mo, ay talagang magkakasakit ka, no, ng diabetes at marami pa pong iba. Kapag po ikaw work from home, maiiwasan mo po ang mga junk food, no? Talaga pong pwede kang mamili. O pwede kang mismong ikaw na ang magluto ng iyong kakainin, no? Healthy. Makakapamili ka talaga, may choice ka. Hindi po katulad kapag nasa on-site ka, ang iyong mga kakainin ay yung mga nandoon na talaga. Pwera na lang kung magbabaon ka. Pero kadalasan po talaga ay hindi na po talaga nagbabaon ang mga nagpupunta po ng on-site. Kasi po ako, matagal po akong on-site po talaga na trabaho, no? Puro sa manufacturing company po. Lahat po talaga ay ganun po ang diskarte. Talaga pong bihirang-bihira na magbaon at talagang ang kakainin mo pagkain ay yung nandoon. Which is karamihan po talaga ay hindi po healthy. Tulad po niyan, no? Pinlex pa niya, no? Tignan nyo naman niya, ito pa lang po sugar yan, no? Kita nyo naman po talaga na hindi po magiging healthy. At siyempre po, kapag po kasi on-site ang trabaho, isipin nyo, di ba, magtatrabaho ka napakahabang oras. Minsan, sa naranasan ko po, no, sa manufacturing company, kahit mag-bathroom break ka lang minsan, hindi mo pa magawa. Kaya karamihan po talaga na nag-on-site po talaga, sa mga nakita ko rin po, kahit ako rin po, no, muntik na rin po ako magkasakit sa bato, no? Kasi po, hindi ka talaga maka bathroom break man lang sa sobrang busy nyo sa pagtatrabaho. At limitado talaga ang iyong galaw doon. At yung 1 hour break, minsan 45 minutes break lang. Talaga pong hindi po kumbaga ang sistema po ng katawan ng tao, kailangan po talaga ay nagba-bathroom break po talaga tayo at talagang umiinom po talaga tayo ng tubig, no, ng hindi lang yung de minuto o de oras, no. Kailangan po talaga consistently umiinom po tayo ng tubig. Kaya po talaga, para sa akin po, God sent talaga ang work from home. Kaya para sa akin po, mali po ang kanilang ini-imply po dito sa kanilang video na hindi po lahat ng work from home ay ganito po ang impact, no? Na sinasabing lazy, at ayun nga, alone, ganon. Kung wala kang pamilya, alone ka talaga. Hindi pagtapos mo mag-work from home, pagkatapos mo mag-ano, pwede kang lumabas, pwede kang makahalubilo. Ganun lang yun. Nasa tao lahat po ng bagay na yan. Pero po talaga, kapag po tayo ay nasa on-site, everyday, same shit ang ginagawa mo. Same people lang nakakahalubilo mo. Diba? Same people na lalo kung toxic po ang inyong surrounding, same ang pakikisamahan mo. Pero pag ikaw ay naka-work from home, nababalyo mo yung oras mo, lalo na sa pamilya mo, sa mga anak mo. Kapag naka-on-site ka, minsan maiisip mo lalo kung may sakit yung anak mo o kung sino man sa pamilya mo. Nahati yung utak mo, nai-stress ka.
Minsan na habang nagtatrabaho ka, iniisip mo yung anak mong may sakit, di mo alam kung ano na nangyayari sa kanya. At syempre, ang buhay din natin, no, kapag tayo po ay nasa on-site, minsan nakakahalubilo tayo ng mga taong may sakit din, nahahawaan tayo, may uuwi pa natin yung mga sakit na nahawa tayo sa pamilya natin, pati sila ay mahahawa. Marami pong ganong factors, no, yung pollution, yung traffic, marami pong mga bagay na ganyan. Kaya po, hindi po tama na sabihin po nila na ganun po ang epekto ng mga work from home. I don't like it. Hindi niya raw gusto. So, siguro talagang mas gusto niya yung makipagplastikan siya sa mga workmate niya, no? Ganun talaga, no? Na naranasan na po nating lahat yan. Ako po, papuntang 50 anyos na po ako. Napakarami ko na pong kumpanyang napasukan, no? Mas marami po talaga yung experience po na toxic. Real talk po yan. Makes you dumber every day. Ooh, makes you dumber every day. Ito po talaga siguro yung pinaka nag-trigger dito sa video po talaga nila, no? Makes you dumber every day. Nagiging bobo ka every day. Mas bumubobo ka every day kung naka-work from home ka daw. Well, pag-isipan nating mabuti itong sinabi niya, no? Sa tingin ko po ay hindi. Hindi po ganon. Kasi po, mas marami ka pong pwedeng gawin o isaliksik o pag-aralan kapag ikaw ay work from home. No, unang-una, sino ba 'to nagsalita na 'to? No, tingnan natin kung sino siya. Kaya naman pala siya ang CEO ng Nimbix, no? X daw ang work from home. Ulitin nga natin 'yon, namnamin natin yung kanyang sinabi, no? Okay? Makes you dumber every day. Makes you dumber every day. Yun po talaga ang sinasabi niya. Siyempre nga po naman, siya ay CEO ng Nimbix. Siyempre, parang ini-encourage niya talaga na yung mga tao niya, no, na magtrabaho sa company niya on-site. Siyempre. At yun nga po, no, siyempre, sa tingin ko po, no, siguro siya yung nagplano nito na gumawa ng ganitong video para i-insist na hindi nga naman maganda ang work from home. Kasi nga, siya yung CEO. Malamang siya yung may pakana ng lahat ng video na to. Ito po, talaga pong lahat po talaga ay matitrigger po dito, no? Makes you dumber everyday. Nagiging bobo daw, no? Mas lalong bumubobo, kumbaga, parang ganun. Grabe, no? Hindi po makatao tong sinasabi niya na to kasi po, uulitin ko po, no, tulad po sa mga tulad kong single parent, no? Napakalaking bagay po ng work from home. At hindi po totoo yan na nagiging bobo, no, everyday kasi po nasa bahay ka lang, ganun. Kung ikaw yung tipo ng tao, no, sinabi ko na nga kanina, no, na wala ka nang ibang gagawin pagkatapos mo mag-work from home, tutunga ka na lang, whatever, no, wala ka nang ibang gagawin sa buhay mo, ay talagang ganun siguro ang magiging resulta. Pero karamihan po ng mga work from home ay nagbe-benefit po talaga yung mga parents po talaga, lalo po yung mga single parent, ay talaga pong naalagaan po nila o nasusubaybayan nila ang kanilang mga anak. Hindi po tulad ng iba na talagang halos hindi na po sila nakikita ng kanyang pamilya. Oo, nakakapag-provide ka sa pamilya mo, pero hindi mo na sila nasusubaybayan na lumaki. Hindi mo na sila kilala dahil ikaw ay nagtatrabaho on-site. Hindi po ako against sa sa on-site. No? Sinasabi ko lang po yung mga cons po ng ng on-site, no. Karamihan po syempre, lalo yung mga OFW, syempre mga on-site yung mga yan, di ba? Saka yung iba, nasa probinsya yung pamilya, tapos nasa Manila yung on-site na trabaho niya. Syempre hindi niya nakikita yung pamilya niya. Yun po yung nun. Unlike kapag ikaw ay work from home, talagang magkakaroon ka ng bonding sa pamilya mo, natuturuan mo ng mga bagay yung mga anak mo, yung assignments nila, natutulungan mo sila, nahahatid sundo mo sila sa school, at marami pa pong bagay, pwede kang mag-workout, mag-jogging, yung healthy lifestyle, magkakaroon ng ganon. Kung ganon kang parent o kung ganon kang taong naka-work from home. Pero kung ikaw ay hindi ka ganon at pagkatapos mo magtrabaho, yun ang cons, no? Kapag tapos mo magtrabaho, wala ka ng ibang gagawa, nihihilata ka na lang, ay ganon mangyayari talaga sa'yo, ay babagsak po talaga ang lahat sa'yo. Magiging depressed ka, magiging pangit ang health mo, ganun po yun. Pero yung dumber, magiging dumb ka everyday, malaking kalokohan po yan. Unang-una po yung interaction pa lang sa tao,
sa surrounding mo, sa iyong pamilya. At syempre pwede ka rin lumabas, pwede ka mag-shopping o anong gawin mo. Ay meron kang interaction at syempre po nasa digital era na tayo, lahat po ay pwede na pong pag-aralan sa internet. Unlike na pag araw-araw kang nasa on-site, same people lang din naman ang iyong makakahalubilo, no? As in same people. Same knowledge lang naman kayo. Wala naman ibang mas mataas doon eh. Tulad to si CEO, hindi naman makakausap yan, no? Ng mga regular employee. So ibig sabihin doon hindi rin tataas ang intellectual nila, no? Unlike kapag ikaw ay work from home, pag lumabas ka ng bahay, pumunta ka sa saang lugar, pwede kang mag-unwind. Iba't ibang uri ng tao yung mga kahalubilo mo. 'Di ba? Kung ikaw ay lalabas talaga, punta ka ng kung saan, 'di ba? Para malibang ka. Yun po yung maganda rin, work-life balance. Hindi yung nakasubsob ka lang sa trabaho, 8 hours minsan, 12 hours, 14 hours ka pa nga nagtatrabaho at hindi rin naman ganun kaganda yung pay, no? Kaya ang pagiging work from home ay sobrang godsend sa maraming tao. Comment down below kung nag-a-agree ba kayo sa sinasabi nito, lalo nitong CEO ng Nimbix na it makes you dumber every day. Sa mga work from home dyan, no, comment down below. At kung hindi ka rin work from home, kung mas gusto mo yung ganun lifestyle, mag-comment ka rin below, no? Kasi po ito po ay napakalaking debate po talaga dahil po talaga sobrang nag-viral po tong video na to ng Nimbix. Para sa akin po, sobrang godsend po talaga ng work from home sa tulad ko po na isang single parent. Maraming salamat po, no? Comment down below. Don't forget to subscribe, like this video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.